Totoo, may breaking news mula sa Estados Unidos ng Amerika. Muling tinangkang atakihin si Pangulong Donald Trump sa kanyang tirahan sa Mar-a-Lago, Florida ngayong araw. Neutralisa ng Secret Service ang isang lalaki matapos makapasok sa mahigpit na binabantayang Mar-a-Lago Complex. At ayon sa pahayag ng tagapagsalita ng Secret Service, maagang umaga ng Linggo, inaresto ng mga ahente ng Secret Service at Deputy Sheriff ng Palm Beach County ang isang lalaki na armado ng shotgun. Matapos siyang mapansin sa hilagang gate ng resort ni Donald Trump, iniulat na posibleng naghahanda siya ng pag-atake kay Donald Trump. Gaya ng alam ninyo, hindi ito ang unang beses na may armadong nakapasok sa lugar ni Donald Trump o unang tangka ng pag-atake. At narito ang lahat ng nalalaman sa ngayon tungkol sa insidenteng ito. Ikukwento ko ngayon sa episode na ito. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ibaba. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala at inilalabas agad ang mga balitang dumarating. Sa Florida, di umano, napigilan ang tangkang pag-atake sa Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika na si Donald Trump. Ayon sa mga ulat ng Amerikanong media, noong linggo ng madaling araw, isang lalaki na nasa edad 20 ay nabaril matapos umanong lumabag sa binabantayang perimeter ng mansyon ni Pangulong Donald Trump. Mar-a-Lago, sa Palm Beach, estado ng Florida. Opisyal itong inanunsyo ng Secret Service ng Estados Unidos. At iniulat din na ang insidente ay nangyari bandang 1:30 ng madaling araw, nakatumbas ng 8:30 ng umaga sa oras ng Kiev nang ang pinaghihinalaan ay gumawa, ayon sa ulat, ng hindi autorisadong pagpasok sa teritoryo ng lugar. Napansin ang lalaki malapit sa hilagang gate ng Mar-a-Lago, na ayon sa lahat ng palatandaan ay may dalang shotgun at kanistra ng gasolina. Sinabi ng mga pulis at ng Deputy Sheriff ng Palm Beach County na noong inaresto ang lalaki, siya ay nabaril at napatay. At dito sa mapang ito, makikita ninyo ang mismong tirahan ni Donald Trump, ang Mar-a-Lago, at narito rin ang hilagang gate, kung saan binaril ng Secret Service ang lalaki at kung saan umano siya nagtangkang pumasok sa lugar. Kalaunan, kinumpirma ni Sheriff Rick Bradshaw na ang pinaghihinalaan ay si Austin Tucker, 21 taong gulang, isang editor na si Martin mula sa North Carolina. Sa ngayon, kaunti pa lang ang detalye tungkol sa kanya. Iniulat na wala ni isa sa mga tauhan ng Secret Service o ng Sheriff ng Palm Beach County ang nasaktan sa insidente. Walang tao sa ilalim ng Secret Service protection sa lugar ng insidente. Ibig sabihin, wala doon si Donald Trump, pati ang kanyang mga opisyal, pamilya, at iba pa sa tirahan noong oras na iyon. Ang FBI, US Secret Service at tanggapan ng Sheriff ng Palm Beach County ay iniimbestigahan ang pagkakakilanlan, mga ginawa, posibleng motibo at paggamit ng dahas ng lalaki. Ipinahayag ni Bradshaw sa isang press conference na ang Deputy Sheriff at 2 ahente ng Secret Service na bahagi ng seguridad ay nagtungo sa lugar ng insidente. Matapos makapasok ang isang hindi kilalang tao sa loob ng perimeter ng Mar-a-Lago, ibig sabihin, sinasabing nakapasok talaga siya sa lugar at nagsimulang may gawin. Ngayon, narito ang sinabi ni Bradshaw. Naabutan ng mga ahente ang isang puting lalaki na may dalang container ng gasolina at isang shotgun. Inutusan siyang ibaba ang 2 gamit na dala niya, kaya inilapag niya ang container ng gasolina sa lupa at itinaas ang shotgun sa posisyong handa ng magpaputok. Sa sandaling iyon, nagpaputok ang Deputy Sheriff at 2 ahente ng Secret Service at na-neutralize ang banta. Hindi nagsalita ang suspek sa mga awtoridad na nag-utos sa kanya na ibaba ang mga gamit. At sa larawan, makikita ang mismong shotgun at ang lata ng gasolina. At ngayon, sinabi ni espesyal na ahente ng FBI sa Miami na si Brad Skiles na tumutulong ang bureau sa investigasyon dahil naganap ang pamamaril sa lugar na nasa ilalim ng proteksyon ng Secret Service. Sinabi niya na ang response team ng FBI para sa pagkuha ng ebidensya ay nagpoproseso ng lugar ng insidente at nangangalap ng mga ebidensya.
at nanawagan din siya sa mga residente ng mga kalapit na bahay na tingnan ang mga recording mula sa kanilang mga CCTV mula Sabado ng gabi hanggang Linggo ng madaling araw. Sinabi ng direktor ng FBI na si Kash Patel sa isang mensahe sa platapormang X na ang kanyang ahensya at ito ay isang CP ay naglalaan ng lahat ng kinakailangang resources para sa investigasyon ng insidente na naganap ngayong umaga. Magpapatuloy silang makipagtulungan sa Secret Service at mga katuwang sa estado at federal na antas. At magbibigay sila ng mga update kapag posible. At dito, ipapaalala ko na sa loob ng ilang buwan, bago ang halalan ng pagkapangulo sa Estados Unidos noong 2024, hinarap ni Trump ang ilang tangkang pag-atake sa kanyang buhay. Partikular, noong Hulyo 2024, isang armadong lalaki ang bumaril sa kanyang tainga sa isang tangkang pagpatay. At noong Setyembre ng parehong taon, isa pang lalaki ang nagdala ng rifle sa golf club ni Donald Trump sa Florida. Noong Abril ng nakaraang taon, binaril ng Secret Service ang isang armadong lalaki malapit sa White House. At noong Setyembre, inaresto ng mga autoridad ang isang lalaki na umano'y nagtutok ng laser sa helicopter na Marine One habang sakay si Donald Trump. Ngunit kaugnay ng mga kaganapan ngayon, lalo pang naging interesante ang insidente noong Setyembre 2024. Noon, paalala ko lang, ang mga ahente ng Secret Service ay tulad din ngayon, nagpaputok sa isang armadong lalaki na malapit sa hangganan ng golf club. Opisyal na pahayag iyon sa Trump International sa West Palm Beach, kung saan naroon noon si Donald Trump sa golf club. At noon din, ayon sa Sheriff ng Palm Beach County, Rick Bradshaw, napansin ng ahente ng Secret Service ang isang pinaghihinalaan na may dalang rifle na nakasilip mula sa likod ng bakod ng golf course. At agad siyang pinaputukan pagkatapos ay tumakas ang suspect mula sa lugar ng insidente. At noon, ayon kay Bradshaw, si Trump ay nasa 300 hanggang 500 yarda ang layo mula sa pinaghihinalaan. At ayon kay Bradshaw, kalaunan ay natagpuan ng mga tauhan ng kapulisan ang isang AK-47 na rifle na may optical sight sa mga damuhan. Sa bakod na may lambat, may nakasabit na 2 backpack na may ceramic tile at GoPro camera. Yung ceramic na tile, ang ibig sabihin nun ay parang bulletproof vest, kumbaga. Sinabi ni Bradshaw na sinadya talaga ng pinaghihinalaan na i-video ang mga nangyayari. Parang, yun nga, yung mismong tangkang pag-atake. Ayun lang. Ngayon, makalipas ang 1.5 taon, nauulit na naman ang kwento tungkol sa armadong lalaki na di umano'y pumasok sa teritoryo ng tirahan ni Donald Trump na may dalang rifle. Kaya, sabi nila, kayo na ang bahalang magkonklusyon. Dito na ako magtatapos. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ninyo at huwag kalimutang pindutin ang bell para makatanggap kayo ng abiso kapag may mga bagong episode sa YouTube channel na ito. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante para sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito, pati na rin sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.